Sa gabi pong ito ay napakaraming tao po sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't higit yung mga taong ito na nasa rurok ng tagumpay ay dumarating po sa point ng marapakaraming tao na yung lalo't higit po yung talagang very successful na po sa buhay ay naipagmamalaki na po ang kanila pong mga narating sa buhay. Naipagyayabang na po yung kanila pong mga na-achieve sa buhay. Pero nakalulungkot po na ito po talaga yung ayaw na makita po ng Diyos sa bawat isang tao sa ibabaw ng mundo. Kaya po ang ating pong topic ngayon ay akin pong pinamgatang who should we be proud of? Sino nga ba dapat ang ating dapat ipagmalaki? Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi sa ating pong Bible study. Sino nga ba dapat talaga ang ating ipinagmamalaki sa ating buhay? At dito po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 31 ay mababasa po natin na sinasabi ng Diyos, kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Makikita po natin in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kung meron pong ibig ipagmalaki na gustong makita ng Diyos, hindi po yung ating mga sarili, hindi po yung ating mga narating, hindi po yung ating mga na-achieve. Ang gusto pong makita ng Diyos at marinig po ng Diyos mula po sa ating mga bibig, kung meron daw pong dapat ipagmalaki, ay walang ibang dapat ipagmalaki ang bawat isa po sa atin, especially po tayong mga nakakilala sa Panginoon, walang iba kundi dapat ang ipagmamalaki po natin ay ang ating Panginoon Diyos na nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung gustong-gustong makita ng Diyos, sapagkat ayaw na makita ng Diyos ng bawat isang taong nilikha niya sa ibabaw ng lupa ay dumating sa point na ipinagyayabang na niya yung kanyang narating, yung kanyang naabot, yung kanyang naranasan sa buhay. Sapagkat sabi po ng James chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Makikita po natin ang Diyos ay laging laban sa mga mapagmataas, sa mga palalo. Ngunit lagi siyang hando ng kanyang habag, hando ng kanyang biyaya, hando ng kanyang tulong sa mga taong may pusong mapagpakumbaba. Kaya the moment na nakakita ang Diyos ng mga taong nagmamalaki, nagmamayabang, nagmamalaki, nagmamapuri, ang Diyos ay laban sa mga taong palalo. Kaya kung makikita po natin yung nangyari po ngayon sa bansang Amerika, na nagkaroon po ng isang Golden Globe Award sa kanila pong bansa sa Las Vegas, na kung saan po yung host na babae doon ay parang tinuya ang Diyos. Zero comment patungkol sa Diyos. At godless city yung lugar daw nila. Walang Diyos na kinikilala sa lugar nila, sapagkat doon po sa Amerika, ito po yung isang sentro po, ang Las Vegas, ang California. At napakaraming mga bisita po doon sa Golden Globe Award na yon sa Amerika na nagtawanan pa nang sabihin po nung host na yung syudad ngayon ay walang Diyos. Pero makikita po natin after 2 days lang po, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ang 1,200 hectares na lugar po ng California sa Palisades and different cities ay naabo, nalanos sa isang kisap mata. At nandun din ang mga bahay ng mga prominente, mga celebrity sa Amerika, na ang halaga po ay $20 milyon, $30 milyon ang bahay at lupa, pera pa po yung mga ari-arian, pera pa po yung mga nagmamahalang mga sasakyan nila, na sa isang kisap mata ay nalanos at naubos. Sapagkat makikita po natin,
Kapag ang isang lugar ay nandun na po ang kasalanan, wala na pong ibinibigay na parangal at papuri sa Diyos. Hindi na po ang Diyos ang pinararangalan, pinasasalamatan. Ang sabi po ng Biblia sa aklat ng James chapter 4 verse 6, sapagkat sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ang Diyos ay laging nagagalit sa mga taong mapagmalaki, mapagmataas, pero tumutulong sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya makikita po natin kung meron po dapat talaga tayong dapat ipagmalaki, ipagyabang, ay walang iba kundi ang kabutihan at gawa at pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung gustong-gustong marinig ng Diyos sa ating mga bibig. Sa Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga taong mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Sino po yung tatamo? Sino po yung makakarana? Sino po yung tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos? Yung mga taong mapagpakumbaba. Sabi po ng awit 147 verse 6, yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit itong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Eh makikita po natin yung different situation ng mga taong mapagpakumbaba, ng mga taong nagmamalaki, nagmamapuri, nagmamayabang. Sa isang kisap matay po, pwedeng ibagsak ng Diyos ang mga taong nagyayabang, ang mga taong hindi nakukuhang parangalan, sambahin, papurihan ng Diyos. Pero yung mga taong nagpapakababa, ito yung mga taong mapagpasalamat, ito yung mga taong lagi nagbabalik ng papuri, pagsunod sa Diyos. Ito yung mga taong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at ito yung kanyang pararangalan itataas, sabi ng Panginoon sa aklat ng awit 147 verse 6. Eh makikita po natin sa ating topic, sino ba dapat ang ating dapat ipagmalaki? Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit ba natin dapat siyang parangalan? Bakit ba natin dapat siyang papurihan? Bakit ba natin dapat talagang bigyan ng mataas na karangalan ang Diyos sa ating buhay? Because He gave you wealth. Kung ano man ang meron ka ngayon, kung ano man ang meron ako ngayon, kung ano man ang ating pag-aari ngayon, lahat yan ay hindi natin po pwedeng ipagmalaki na dahil yan ay buhat sa ating sariling lakas, sipag, tiyaga. Sapagkat iyan ay lahat ay mula sa Diyos. Ano po ang sabi po ng Bible? Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang ating Panginoon sa Kristo ang tunay na napakayaman. Bagamat siya'y mayaman, sabi ng Bible, nagpakarukha, nagpakadukha upang tayo ay maging mayaman sa lahat ng aspeto. Spiritual wealth, financial wealth, material wealth. Nagpakadukha ang ating Panginoon upang ikaw at ako ay maging mayaman. Kaya kung anuman ang meron tayo ngayon, financial, physical, material, spiritual, kalusugan, anuman ang meron tayo ngayon, ayaw na makita ng Diyos na dumating isang araw sa buhay natin na tayo ay magmalaki, tayo ay magmayabang, tayo ay magmapuri. Sapagkat anuman ang meron tayo ngayon, ito ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang ating Panginoon ang tunay na mayaman pero nagpakadukha siya para ikaw at ako ay maging mayaman sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, anuman ang ating marating sa buhay, anuman ang ating makamit sa buhay, ang nais ng Panginoon, ito'y patuloy nating ipagpasalamat, ipagmapuri sa ating Panginoon Diyos. Siya dapat ang mapasalamatan, siya dapat ang mapapurihan.
Sa lahat ng ating gagawin ay ikinecare off natin ang pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya sapagkat kung ano man ang meron tayo ngayon, even ang ating buhay, lahat ito ay biyaya mula sa ating Panginoon. Hindi dapat dumating sa point ng buhay natin na ito ay maipagmalaki natin, maipagyabang natin. Gaya po ng napakaraming tao sa iba't ibang panig ng daigdig, nakahiga sa katanyagan, nakahiga sa kapangyarihan, nakahiga sa kayamanan. Kaya dumadating po sa point ng buhay nila na naipagmamalaki na po nila, naipagyayabang na po nila ang kanilang narating sa buhay. At ito po yung ayaw na ayaw ng Diyos, sapagkat sabi ng Diyos sa kanyang salita, siya'y kalaban ng mga mapagmataas. Siya'y kalaban ng mga mayayabang. Ayaw niya sa mga taong mapagmalaki. Pero kinalulugdan niya ang mga taong may mapagpakumbabang puso. Ito ang kanyang kinalulugdan, na mula sa trono ng kanyang kaharian sa langit ay kanyang pinagmamasdan, pinakikinggan, pinapanood ang buhay ng bawat isang taong kanyang nilalang na nasa ibabaw ng lupa. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak kumbaga sa sidlang palayo lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ito yung sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual ay parang palayok lamang, sabi ni Pablo. Naunawaan ni Pablo na meron siyang tinanggap, meron siyang tinamasa na kayamanang espiritual. Kung ano man ang meron siyang yamang espiritual, ito'y hindi mula kanya, ito'y hindi niya pinagpaguran, ito'y kaloob at biyaya ng Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi ni Pablo, hamak kumbaga sa sisidlang ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Kaya hindi kumukuha ng papuri, hindi kumukuha ng karangalan si Pablo, sapagkat alam niya kung ano man ang meron siya, yung kanyang wisdom, yung kanyang anointing, yung kanyang spiritual wealth. Alam ni Pablo na kung saan ito galing. Hindi ito niya pinagpagalan, hindi niya ito pinagpaguran. Ito'y biyaya na kaloob ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya lagi niyang pinararangalan, lagi niyang pinapupurihan, lagi niyang pinasasalamatan, lagi niyang itinataas, lagi niyang ibinabalik sa isang tapat na pagsunod ang kanyang pagpapasalamat, sapagkat alam niya na ito'y hindi mula sa kanya, hindi mula sa amin, sabi ni Pablo, ito'y buhat sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ating pong maging dapat way of living, mga kapatid, na sa bawat araw, bawat saglit, na lagi natin talagang iisipin na anuman ang ating nararating, anuman ang ating ngayon meron tayo, anuman ang ating nararanasan sa buhay, mga biyaya at pagpapala, ito'y mula sa Panginoon na dapat lagi na ating maging bukang bibig, na mula sa puso natin, mula sa isip natin, dapat ito'y lagi ipinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat wala tayong maipagmamalaki anuman ang ating narating sa buhay. Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, lagi tayo magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Itong itinuturo sa atin ni Pablo na tayo lagi maging mapagpasalamat sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas.
Verse 28, pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan. Ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Ay kita mo ito sinasabi po ng 1 Corinthians 1:26 to 29. Pinili ng Diyos ang mga hamak upang upang hiyain ang nagmamalaki. Pinili ng Diyos ang sa tingin ng mundo ay mga mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga tao sa tingin ng mundo ay walang alam, mangmang, upang hiyain ang mga talino. Kaya po wala pong maipagmamalaki ang sino pa man. Kaya po dapat ang bawat isang tao na nakakilala, kumilala, tinawag ng Panginoon, ipinagpala ng Diyos, dumaloy ang biyaya, ay matutunan po ng bawat isa po sa atin talaga na dapat lagi natin siyang parangalan, papurihan, ipagmalaki, ipagmapuri ang ating Panginoon Diyos na tunay nga na nagbigay sa atin kung ano man ang meron tayo. Sapagkat lahat ng atin ngayon, ito'y biyaya at kaloob ng ating Panginoon na ang nais ng Panginoon habang tayo nabubuhay ay patuloy nating ipagpapasalamat, ipagmamalaki ito dahil ang Diyos ang nagbiyaya nito sa ating mga buhay. Ano pa po ang dapat po nating ipagmapuri sa Diyos, ipagpasalamat sapagkat Siya po talaga ang nagkakaloob sa atin. Bukod sa atin ngayong mga natanggap na achieve sa buhay, ano man ang meron tayo, lahat ito'y mula sa Diyos. Second, He gave you the ability. Kapatid, yung abilidad mo na yan, yung kakayahan mo na yan, lahat yan ay mula sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung bakit nagagawa mo ng mabuti, mainam, the best, anuman ang pinagkakaabalahan mo ngayon, anuman ang atensyon mo ngayon sa buhay, anuman ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, kaya mo nagagawa ng tama yan, kaya nagpa-prosper, kaya nagiging successful ka dahil merong ability, merong kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon. Yan ay biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon sa akin. Kaya dapat talagang ang Diyos ang lagi napaparangalan. Ang Diyos lagi dapat ang napapapurihan at ating ipinagpapasalamat sa ating buhay. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5? Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, sabi ni Pablo. Ano po sabi ni Pablo? Ulitin ko po. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan na gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Aminado po si Pablo. Si Pablo po isang napakatalinong guro sa larangan po ng pangkaturoang pangrelihiyon. Pero sabi po ni Pablo, sa ganang aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan na gawin ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Ito po isang napakagandang katangian ni Pablo. Si Pablo po hinahangaan. Si Pablo po napakarami na pagpala sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangaral. Si Pablo po napakarami po talagang na-revive, na-restore ng mga tao na ilapit sa Diyos. Pero sabi ni Pablo, sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahan na gawin ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Kaya nalulugod ang Diyos sa mga taong ganito, na laging naa-appreciate, na talagang inaamin na wala siyang kakayahan. Lahat ay kulang kung wala ang Diyos. Kaya hindi magmamalaki, hindi magmamapuri, hindi magmamayabang. Hindi darating sa point ng buhay niya na tatalikod siya, manghihina siya, manlulupaypay siya, at darating isang araw na siya ay talagang mawawala ng panahon sa Diyos sapagkat lagi niyang inaamin na sa kanyang ganyang sarili ay wala siyang kakayahan sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng ability at kakayahan sa kanya kung bakit niya nagagawa ang mga bagay na tama at mabuti sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. John chapter 3 verse 27, sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos.
So makikita po natin na lahat ng meron talaga tayo ngayon, kaya natin ito nararanasan dahil ito ay pinagkakaloob ng Diyos. Pero walang tatanggapin ng tao maliban ang Diyos ang magkaloob at magbigay. Kaya mga kapatid, anuman ang meron tayo ngayong kalusugan, kalakasan, karunungan, katalinuhan, kakayahan, o whatever na meron tayo, hindi dapat ito dumating sa point ng buhay natin na ito ipagyabang natin, ipagmalaki natin, sapagkat lahat ng meron tayo, even ang ating karunungan, kakayahan, lahat ito ay mula sa Diyos. Kaya tayo humihinga, kaya tayo malakas, kaya tayo malusog, kaya tayo walang sakit, dahil iyan ay biyaya at kaloob ng Diyos. Kaya dapat lang, sa lahat ng bagay na yan, dapat lagi ang Diyos ang napapasalamatan, ang napapapurihan. Sapagkat iyan ang gustong marinig at makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin sa ibabaw ng mundo. 1 Corinthians chapter 4 verse 7, ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Itong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat ang mga unang mananampalataya sa lungsod ng Korinto, ito po'y tinatawag ng mga matatalino, mayayaman, mga may salapi. Pero napakatapang ng pagpapahayag, napakatapang ni Pablo para questionin, para isuheto itong mga Kristiyanong ito sa lungsod ng Korinto, na mga elite Christian during that time, na maaaring nakikita niya, nababalitaan niya na nagmamayabang, nagmamalaki, itong mga maimpluwensya, itong mayayaman, itong mga matatalinong mananampalataya nito nasa lungsod ng Korinto. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang sulat, ano ang kahigtan ninyo sa iba? Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kaya mga kapatid, makikita po natin, anuman ang ating narating sa buhay, anuman ang ating ngayon naabot sa buhay, hindi po dapat lumabas sa ating mga bibig na nagmumula sa ating puso na ipinagmamalaki na po natin yung ating mga narating at yung ating mga sarili. Sapagkat lahat ng meron tayo, sabi nga po ni Pablo sa kanyang salita sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7, lahat ng nasa inyo ngayon ay kaloob ng Diyos na hindi nyo dapat ipagmalaki at hindi nyo dapat ipagyabang. Kung meron kayong dapat ipagmalaki at ipagyabang nyo, ipagmapuri, ay walang iba kundi ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating kapanahunan, napakahalaga at napaka-importante na huwag dumating sa point ng buhay natin na malunod tayo sa tagumpay, malunod tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon, sapagkat ayaw ng Diyos na makita isang araw sa ating buhay na lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, mula sa ating puso't isipan, na ang atin na pong naipagmamalaki ay ang atin na pong mga sarili, hindi na po ang Panginoon sa ating buhay.